Natapos tayo kung saan naglaban sila ng ating bida at ang Tianyuan Pavilion Master. Sa kanilang laban naman ay nangamba naman rito ang Tianyuan Pavilion Master dahil sa bagong lakas ni Gu Xuanchen na pinapakita. Sa huli naman ay nabura ng ating bida ang Pavilion Master ng isang iglap lang. Dahil doon ang mga elder ng Tianyuan Pavilion Master o ang mga elder ng Tianyuan Pavilion ay nagmamakaawa na sa ating bida na para sa kanilang buhay. Napasabi naman rito si Elder Mo Wuya na talagang kahanga-hanga raw ito dahil ang mga elder raw na ito ay karaniwang naglalakad ng may pagyayabang at sa wakas raw ay nakahanap sila ng katapat. Galit naman na nagsalita si Xiao Chen na ang mga ito raw ay kung hindi dahil sa kanilang pakikipagsabwatan ay hindi sana nawalan ng buhay ang napakaraming inosenteng tao. Sabay din na pinakalma at pinigilan naman ito ni Xiao. Dahil doon nagsaad si Xiao Chen na ang mga taong ito raw ay sobra na raw ang kanilang masasamang nagawa. Sabay din itong nagtanong kung bakit raw siya pinipigilan ng kanyang sister Xiao. Sinagot naman ito ni Xiao na sa kaso raw na ito ay si Gu Xuanchen na raw ang baalang mag-asikaso rito. Nagtanong naman ang ating bida na kung talaga ba raw na handa ang mga elder ng Tianyuan Pavilion na magbigay ng katapatan sa kanya. Sinang-ayunan naman ito ng mga elder ng Tianyuan Pavilion habang sila'y nagmakaawa. Sabi pa ng elder na basta lang raw na patawarin raw siya ni Gu Xuanchen, dagdag pa ng isa na sincere raw ang kanyang pagsuko. Nagsabi naman ang disipolo ni Master Liu Yuyan na ang kayamanan raw ng Tianyuan Pavilion Master at kung sino raw ang nakakaalam kung ilang mga kayamanan ang naroon at ang alok raw na ito ay talagang nakakaakit. Bukod pa raw rito ang Tianyuan Pavilion ay ang pinuno ng Songzhou at ang mga pamamaraan at libro nito ay pangunahin o nangunguna at mas mahalaga pa kaysa sa mga simpleng kayamanan. Napaisip naman rito si Liu Yuyan na ang batang ito raw na si Gu Xuanchen ay kahit na isang bayani ito ay bata pa rin ito at ang kayamanan at kapangyarihan ay abot kamay na raw ng ating bida at kung ito raw ay magdadalawang isip ay ito'y maiintindihan o mauunawaan. Ngunit nanlaki na lang ang kanyang mga mata sa kanyang nasasaksihan ngayon. Dahil naghanda na ang ating bida ng atake kaya natakot na naalerto na rito ang elder ng Tianyuan Pavilion. Kaya pasigaw na nagtanong na ang elder na kung hindi ba raw ni Gu Xuanchen na ipinangako na patawarin sila, dagdag pa ng isa na kung hindi ba raw nito gustong makuha ang mga kayamanan. Sinagot naman ito ng ating bida kailan ba raw siya nangako na patawarin niya ang mga ito at ang mga natalong kalaban raw ay hindi karapat dapat makipag-usap sa kanya tungkol sa mga kondisyon. Kaya nagulat at natakot na lang rito ang elder ng Tianyuan Pavilion. Habang nagpapakawala si Gu Xuanchen ng malakas na pag-atake patungo sa mga elder ng Tianyuan Pavilion ay nagsaad ito na dahil raw nasabi na raw nila ang lahat ng kailangang sabihin ngayon ay ibibigay niya na raw sa kanila ang kamatayan. Dahil doon napasigaw na lang ang mga elder ng Tianyuan Pavilion matapos silang tamaan ng malakas na pag-atake ng ating bida. Kaya gulat na ang disipolong ito na napasabi sa kanyang nasasaksihan na pagkatapos raw ng maraming matinding labanan ngayong araw at ang pagkawasak ng formation protection ng Tianyuan Pavilion Master ay si Gu Xuanchen na ito ay kahit na hindi man lang nagpahinga sandali ay nakakagawa pa rin raw ito ng ganoong dalisay at malakas na lakas ng Heavenly Dao. At ang mga elder naman ng Tianyuan Pavilion ay tuluyan na nga silang sumakabilang buhay sa lakas na atake na tumama sa kanila. Kaya napasigaw na siya na kung sila ba raw ay namatay na habang ang isa naman ay napasabi na lang ito na sa isang atake ng palad lamang raw ni Gu Xuanchen ay kinuha nito ang buhay ng mga Pickmaster at mga elder ng Tianyuan Pavilion. Kaya ang lakas raw ni Gu Xuanchen ay tunay na nakakatakot. Nagsalita naman ang ating bida na kinuha raw nila ang kanilang sariling kahihinatnan at ang kanilang kamatayan raw ay hindi dapat kaawaan. Biglang nagtanong naman si Secmaster Ji Changfeng na ano ba raw ang plano ni Gu Xuanchen sa mga disipolo ng Tianyuan Pavilion. Kaya nagsabi na rito si Gu Xuanchen na ang mga ito raw. Sabay din na tinignan na ng ating bida ang mga disipolo ng Tianyuan Pavilion. Dahil doon natakot na lang ang mga disipolo dahil sa mga tingin ni Gu Xuanchen na malahalimaw. Sabay din na nagsabi na si Gu Xuanchen na ang mga ito raw ay iiwan niya na raw ito sa kay Secmaster Ji Changfeng at ito na raw ang bahala sa mga ito. Nagsalita naman ulit ang ating bida na magpapahinga na raw siya sandali kaya iiwan na raw niya ang mga ito sa kanila Elder Muhuya, Secmaster Ji Changfeng at Elder Wang at sinang-ayunan naman ito nila Elder Muhuya. Habang si Murazo naman ay napamasid na lang ito sa ating bida habang ito'y hindi na nagsalita. Habang si Gu Xuanchen ay paalis na doon. Napansin naman ni Elder Muhuya si Murazo kaya napaisip na ito na sa bagay raw na ito ay mukhang nag-aalala na talaga raw si Murazo tungkol kay Gu Xuanchen kanina at habang nakikipaglaban raw si Gu Xuanchen kanina ay mukhang sobra raw ang pag-aalala ni Murazo. At kakaiba raw ito at kung kailan ba raw si Murazo na naging ganoon kalapit sa ating bida at namumula pa raw ito kaya ano raw kaya ang nangyayari.
At biglang may naisip naman rito si Elder Muuya kaya gulat niyang nasabi sa kanyang isip na baka nga raw na si Morozo ay talagang may nararamdaman para kay Gu Xuanchen. Punta naman tayo sa Heavenly Secret Map of the Star habang ang Dharma Body ng Tianyuan Pavilion Master ay nandoon at mukhang sinisimulan na itong mahigop ng Heavenly Secret Map of the Star. At napaisip naman rito si Gu Xuanchen na kanina lang raw ay naramdaman niya ang isang kaguluhan. At hindi niya raw inaasahan na ang Heavenly Secret Map of the Star ay nakapag-absorb pala ng variant Dharma Body ng Tianyuan Pavilion Master. Tulad raw ng dating 100-eyed Power God Dharma sa ilalim ng epekto ng mga runes na ito ay ang 6-armed Power God na ito ay nagsisimula ring nire-refine bilang isang divine weapon. At may napansin naman ang ating bida rito. Kaya pinagmamasdan na ni Gu Xuanchen ang pagbabago ng Dharma Body na ito. Sabay din itong napasabi na kawili-wili raw ang putol na braso ay aktwal raw nang nagsimulang tumubo muli. Makalipas naman ang ilang oras ay natapos na nga ang pagtubo ng kamay ng Dharma Body na naputol. Kasabay din itong nagpakawala ng malakas na aura. Nasabi na lang ni Gu Xuanchen na tama raw at dahil ang Starry Destiny Diagram ay sumisipsip sa 6-armed Power God kanina kaya bakit raw naghintay ito hanggang ngayon bago simulan ang pagre-refine kaya napaisip na ang ating bida rito na baka nga ito ay partikular na naghihintay para sa kanya. Dagdag pa niya habang ito'y nagpapalabas ng aura na habang walang ibang gagawin raw at titingnan niya raw ito ng mas malapit. At nagpatuloy lang si Gu Xuanchen sa pagpapalabas ng aura patungo sa Dharma Body. Nagsalita si Gu Xuanchen na ang mga pagbabago sa aura raw na dapat ay sa Golden Body Dharma ay tuluyan ng nawala at pinalitan lamang ng mga dumadaloy na karakter sa loob ng kanyang katawan. Nasabi na lang niya na ito raw ang kanyang inaasahan. Noon raw ay kahit na naunawaan niya raw ang mga runes na ito at nakuha niya ang variant Dharma Body sa pamamagitan ng pag-atake ng 6-armed Power God Dharma ng Tianyuan Pavilion Master ay di niya raw ito napansin. At habang dumadaloy raw ang mga karakter na ito ay patuloy raw silang nagpapakita ng iba't ibang kombinasyon ng formation at ang mga formation raw na ito ay aktwal na maaaring kusang mag-condense ng Heavenly Dao Power. Nagsabi rin ang nilalang talagang maswerte raw si Gu Xuanchen dahil ang mga Power God Divine Weapons raw ay walang hanggang at tapat sa kanilang Panginoon ngayon raw ay kahit na ang variant Dharma ng Tianyuan Pavilion Master na dating nangingibabaw sa Song Province ay ginagamit na raw ng ating bida. Sa tingin niya raw ay ang mga dumadaloy na karakter sa loob ng 6-armed Power God Divine Weapon ay mga formation na maaaring mag-condense ng Heavenly Dao Power na tumutulong sa paglago nito. Kaya napatanong na rito si Gu Xuanchen na kung mag-cultivate ba raw ito mismo at napakakailangan raw pala nito. Pagkatapos ng labanan kay Gu Xuanchen at pagkamatay ng Tianyuan Pavilion Master ay ang Tianyuan Pavilion ay nagdusa ng matinding pinsala at ang dating ng ibabaw na sekta sa Song Province ay pansamantalang nawalan ng leader at sumanib sa Heavenly Sacrifice Sect. Si Gu Xuanchen ay hinirang bilang bagong sect master pero tumanggi raw ito na maging sect master na binabanggit ang kanyang kawalan ng interes sa mga gawain ng sekta at nagretiro sa pag-iisa. Sa wakas si Sect Master Ji Changfeng ang nagtagumpay bilang sect master at iba't ibang kapangyarihan o puwersa ang dumating upang batiin ito. Noong araw na yun si Sect Master Ji Changfeng ay hindi aktwal na pinatay ang mga batang disipulo ng Tianyuan Pavilion na nagkamali sa pagsunod sa landas ng Tianyuan Pavilion Master at binigyan sila ng pagkakataon upang magbagong buhay at mag-cultivate kasama ang mga disipulo ng Heavenly Sacrifice Sect at sa wakas ang lahat ay nagsimulang bumalik sa normal. Makalipas naman ang ilang araw, ay nagsaad si Gu Xuanchen sa kanyang isip na ang Starry Destiny Diagram ay isa sa 4 na divine artifact ng Supreme God Realm at noong araw na yun kahit na ang lahat sa Song Province ay naisip na siya raw ay nakahanap lamang ng pagkakataon at naunawaan ang Starry Destiny variant Dharma ngunit kung ito ay malantad muli ay hindi maiiwasan ng mga tao na maghinala na siya raw ang may hawak ng Starry Destiny Diagram. Kung ito raw ay makakaakit ng atensyon ng mga hindi kanais-nais ay magiging problema raw ito sa mga nakaraang araw raw ay pinabayaan niya ang 6-armed Power God na ay absorb ang original na 100-eyed Power God at mag-cultivate para sa pagpapabuti at talagang nakagawa raw ito ng progreso. Kung ganoon raw ay kung ang kanyang Golden Body Dharma ay lumabas sa halip ay hindi ito magiging masyadong nakakahiya para sa kanya. Kasabay din na pinitik ng ating bida ang kanyang kamay para higupin o kunin na ang Dharma Body na ito. Kaya nagsimula na ito maging aura at unti-unti na itong hinihigop na ng ating bida. Habang pinalabas at hawak-hawak ni Gu Xuanchen ang kanyang small world, ay nagsalita ito na dahil raw ang kanyang mga kakayahan ay lumakas na at sila raw ay ganap ng gumaling ay oras na raw para sila ay lumabas. May naramdaman naman sila Xiaoyao at iba pang mga disipolo at kaibigan ng ating bida.
Nasabi na lang ni Xiaoyao na tunay raw na karapat-dapat sa isang master sa mga nakaraang araw ay ang kanyang cultivation ay umabot sa mas mataas na antas kaysa dati. Sinang-ayunan naman ito ni Tianfeng. Sabi pa niya na sa gabay at pagtuturo raw ng kanyang master ay ang kanyang mga kakayahan ay talagang umunlad. Napasabi naman rito si Ye Tianyuan na sa wakas raw ay naalala na raw sila nito kaya nagtanong na rito si Qin na ano ba raw ang pinagsasabi nito at parang sila ay lagi na lang iniisip ito. Nagsalita rin si Xiaoming na sa pagkakataon raw na ito ay sila raw ay magsasama-sama upang tuklasin ang Supreme God Realm. Sinabihan naman sila ni Gu Xuanchen na sila raw lahat ay manatili raw muna sila rito ngayon. Sa narinig naman nila ay nabigla naman sila rito at napatanong na lang. Nagtanong naman rito ang spirit ng Tianyuan Tree na kung may iba pa raw na plano si Gu Xuanchen. Sinagot naman ito ng ating bida na ang Southern Domain Divine Assembly raw ay isang malaking pagtitipon ng Supreme God Realm kung saan nagtitipon ang lahat ng mga probinsya at marahil ay may mga balita tungkol sa ibang mga disipolo at gagamitin niya raw ang Songzhou bilang basehan para sa investigasyon. Noong una raw ay nais niya ring isama sila sa paglalakbay niya ngunit ang paglalakbay na ito ay puno ng panganib at ang hinaharap ay hindi tiyak. Bukod raw dito ngayon ay nagsanib ang dalawang sekta at hindi na raw sila magkukulang sa mga mahahalagang kayamanan at mga teknik sa pag-aayos at mga lihim na manyawal na lubos na makakatulong sa pag-aayos. Sa halip raw na sumunod sila sa kanya ay mas mabuti para sa kanilang lahat na manatili na lang dito at palawakin ang kanilang kaalaman at ito ay tiyak na makakatulong sa kanilang mga tagumpay. Ngunit nagdahilan naman rito si Xiaoming na ayaw niya raw iwan ang kanyang master Gu Xuanchen at sinang-ayunan naman ito ni Xiaoyao at nagsabi ito na hindi raw nila alam kung kailan sila magkikita muli pagkatapos ng paghihiwalay na ito. Nagpalabas naman rito si Gu Xuanchen ng makapal na aura. Sabay din na nagsalita na dahil ipinanganak raw itong muli sa kanyang maliit na mundo ay nararamdaman niya ang lahat ng nangyayari sa kanila at kung makakaranas raw sila ng anumang mga hadlang o kalituhan at natural na magpapadala raw siya ng gabay sa kanila sa kanyang bakante na oras. Ang araw ng muling pagkikita at ang araw na makakamit nila ang tagumpay ay ang araw na rin na magkikita sila muli. Kaya napangiti na lang sila rito at parang samasang-ayon na lang sila sa nais ng ating bida. Matapos naman noon ay bumalik na si Gu Xuanchen sa Tianyuan Pavilion at kasabay din na binati na nila ito. Nagsalita si Secmaster Ji Changfeng na ngayon raw ay narito na ang ating bida at lahat raw ng mga kabataan na kwalipikado para sa Southern Domain Divine Assembly ay narito na at pumili raw si Gu Xuanchen kung sino ang gusto nitong panatilihin. Sinagot naman ito ng ating bida na sila na raw ang magdesisyon sa bagay na ito at basta makipagkita raw sila sa kanya kapag dumating na ang tamang panahon. Kaya nalungkot na lang ang dalawang bani-bani at napasabi rin si Xiao na kung aalis ba raw si Gu Xuanchen. Biglang umubo naman rito si Elder Mo Wuya kaya nakuha nito ang pansin ni Murozo. Kaya naghanda na si Murozo sa kanyang susunod na gagawin. Nagsalita naman si Gu Xuanchen na tama raw ito at ang pagsasanib ng sekta ay kakasimula pa lamang at hindi raw komportable para sa kay Secmaster Ji Changfeng na umalis at nagpasya raw siya na pumunta muna sa core ng Southern Domain para mag-imbestiga. Biglang humabol naman doon si Murozo sabay din itong nagtanong na kung kailan ba raw aalis si Gu Xuanchen. Sinagot naman ito ng ating bida na ngayon na raw siya aalis. Kaya nalungkot na lang rito si Murozo at napasabi na lang na ngayon na pala raw ito aalis dahil doon umubo na lang si Elder Muwuya para makuha ang pansin ng kanyang apo na si Murozo. Sabay din na nagsalita na si Elder Muwuya na sa pagpasok raw sa core area mula sa Songzhou ay malamang nadadaan si Gu Xuanchen sa Azure Dragon Province kaya napatanong na rito ang ating bida tungkol sa Azura Dragon Province. Sinagot naman ito ni Elder Muwuya na sa 13 probinsya ng Southern Domain ay may isang kinikilalang sagradong lupain para sa pag-aayos na sumasaklaw sa libu-libong milya na kilala bilang core ng Southern Domain at ang Azure Dragon Province ang pinakamalapit na probinsya sa lugar na ito at ang Tianyuan Pavilion raw ay itinuturing na pinakamahusay na lugar ng pag-aayos sa Songzhou ngunit mukhang hindi raw ito gaanong mas mahusay kaysa sa mga gilid ng Azure Dragon Province. Nagsabi rin si Elder Wang na ang pagkakaiba raw ng Tianyuan Pavilion sa Songzhou at ng mga gilid ng Azure Dragon Province ay tila hindi gaanong kalaki at mukhang ang Azure Dragon Province ay may mga lihim na hindi dapat balewalain. Sinang-ayunan naman ito ng Elder ang Azure Dragon Province raw ay puno ng mga eksperto at siguradong may mga hiyas na talento na naghihintay na matuklasan at baka nga may mga peerless geniuses na lalabas doon katulad ni Gu Xuanchen kaya kailangan raw ng ating bida na maging sobrang ingat sa paglalakbay na ito. Tumugon naman rito si Gu Xuanchen na sa ganoong kaso raw ay lalo raw siya na naghihintay sa paglalakbay na ito at parang mas naging interesante raw ito. Kasabay din na umalis na doon si Gu Xuanchen nang hindi nagpapala
column sa dalawang binibini. Nagsaad si Secmaster Ji Changfeng na ang isang bayani ay ipinanganak mula sa isang kabataan ay mayroon raw siyang pakiramdam na ang paglalakbay ni Gu Xuanchen ay magugulat sa buong Southern Domain Divine Assembly. Habang ang dalawa naman rito ay nalungkot na lang sila. Lumipas naman ang ilang araw ay nakapunta na nga si Gu Xuanchen sa Sky Cloud City ng Azura Dragon Province. Habang naglalakad ang ating bida doon, ay may mga nagtitinda naman doon at kanya-kanya silang discarte. At may bigla naman na naramdaman at napansin si Gu Xuanchen kaya ito'y na-alerto na lang. Habang sila'y dali-dali nag-uunahan na dumaan ay nasabi na lang ng isa na wag raw siya nitong pisilin at itulak. Nagsabi rin ang isa na mabilis na lang at tignan raw nito dahil ngayon raw ay hindi na sila makakasiksik. Napasabi naman si Gu Xuanchen na ang pag-aangkin sa pagiging study ng Dragon Ancestor na pinangalanan pagkatapos ng Alchemy God ay tunay na matapang. May biglang nagsalita naman na saan raw galing si Gu Xuanchen at hindi ba raw nito alam ang Dragon Ancestor Study. Dagdag pa nito na ang paglakas loob na gamitin ang pangalan ng Dragon Ancestor ay sapat ng magdala ng respeto at ang Dragon Ancestor Study raw ay tunay na pinag-iipunan ng mga pinakamahusay na alchemist sa Supreme God Realm. Ngayon raw ay nasa mabuting mood ito kaya sabihin raw ng ating bida sa kanya at palawakin ang kanyang kaalaman. Ayon raw sa alamat noong isang panahon sa Supreme God Realm ay ang pagiging alchemist ay isang mapanganib na propesyon at mukhang maraming hamon at panganib ang kinakaharap nila at sinasaklolohan sila ng mga martial arts expert at pinipilit na maging eksklusibong kasangkapan sa alchemy na kilala bilang mga alipin sa alchemy. Para sa mga alchemist yun raw ay talagang pinakamadilim na panahon. Hanggang sa isang araw ay lumitaw ang Dragon Ancestor Study. Ito ay isang samahan na binuo ng isang grupo ng mga pinakamahusay na alchemist at nagtutulungan sila at nagkakaisa laban sa mga sakam na martial arts expert. Sa pagkakaisa nila ay nakamit nila ang lakas at proteksyon at ginamit din nila ang mga mahahalagang pil bilang pain upang akitin ang maraming martial arts expert na naghahanap ng tulong. Matapos noon ang Dragon Ancestor Study ay sa pamamagitan ng libu-libong taong pakikibaka ay sa wakas ay nagawang gawing tabo ang pagkaalipin sa alchemy sa Supreme God Realm. Ang mga nang alipin sa mga alchemist ay naging mga kaaway ng bayan at napapasailalim sa pangkalahatang paghatol at pagkondena. Bilang resulta ay ang Dragon Ancestor Study ay nakakaakit ng mas maraming alchemist na nagtatag ng mga sangay sa iba't ibang lugar at patuloy na lumalakas. Sinasabi na sa tugatog ng Dragon Ancestor Study ay ang mga alchemist na nasa ilalim ng impluensya nito ay umabot sa halos 70% ng buong Supreme God Realm. Ay may mga nagbibiro pa nga na ang sinumang kumokontrol sa Dragon Ancestor Study ay ang kumokontrol sa buong mundo. Sinang-ayunan naman ito ng nilalang dahil narinig niya rin raw ito na ang Dragon Ancestor Study ay nakikitungo lamang sa pagbili at pagbebenta ng mga pil at halamang gamot at hindi kailanman nasasangkot sa mga labanan ng iba't ibang kung may puwersang maglakas loob na kumilos laban sa kanila ay tiyak na haharapin nila ang buong paghihiganti. Kaya nasabi na ni Gu Xuanchen na medyo may kakayahan pala raw talaga ang Dragon Ancestor Study at mukhang may respeto sila sa mundo ng alchemy. May isang babae naman na galit na nagsalita na wag raw magtulakan sila dahil magigiba nila ang lupaing ito sa mga piraso. Nagsalita naman ang isa na papasukin raw sila at sila rin ay gustong bumili ng mga pil at halamang gamot. Dagdag pa ng isa na bukas naman raw ang Dragon Ancestor Study para sa negosyo kaya bakit hindi raw sila nila papasukin. Sinagot naman ito ng babae na akala ba raw talaga nito ay bumibili lang sila ng mga pil at gamot sa kanila pero ang totoo raw ay narito si Fairy Qingluo para sa inspection at gusto lang nila itong makita ang kanyang kagandahan at nahihiya raw siya na buksan ang sikreto ng mga ito. Nagtanong naman si Gu Xuanchen tungkol sa kay Fairy Qingluo. Sinagot naman ito ng lalaki na kung hindi ba raw kilala ng ating bida si Fairy Qingluo ay siya raw ang pinakamamahal na anak ng pinuno ng Dragon Ancestor Study at hindi lamang ito kamangha-manghang maganda kundi ang talento raw nito sa alchemy ay talagang nakapangangilabot at nakamit raw ni Fairy Qingluo ang antas ng isang 6-star alchemist sa ganyang murang edad. At kung sa ating bida naman ay mas mabuting kalimutan na lang niya ito. May biglang nagsalita naman mula sa loob ng bahay na maraming gustong raw makita siya pero bakit raw walang nangangahas na pumasok sa likurang bulwagan na ito. Sa narinig naman nila ay natahimik na lang sila at napaisip na lang at hindi pa nila alam ang kanilang gagawin. Dagdag pa ng nilalang sa bahay na wala raw siya nakikitang kahit sino ngayon ay kung mayroon raw sa kanilang ang matapang ay subukan raw nila na pasukin ang likurang bulwagan ng Dragon Ancestor Study. May
May isang hindi naman na nakatiis at pasigal itong nagsalita na sino ang mga ngahas raw at bagaman ang pagpilit na pumasok ngayon ay maaaring makakuha ng atensyon ni Fairy Qingluo ay malamang na itatapon kaagad palabas pagkatapos makapasok doon sinang-ayunan naman ito ng isasabay itong nagsabi na nakapila sa harapang bulwagan ay isa lang pero ang pagsugod sa likurang bulwagan ay walang paggalang sa Dragon Ancestor Study. Nagsalita naman ulit ang nilalang sa loob ng bahay na bibigyan niya raw sila ng isang tasa ng tsaa at oras na raw para pag-isipan kung hindi sila mga ngahas ay mabuti raw na umalis na sila rito kung hindi ay ituturing raw niya sila na mga mapanira at sila ang magdudusa sa mga kahihinatnan kaya nagulat na lang sila rito. Dahil naman doon ay tinawag naman ng isa ang nagsalita sa bahay na si Fairy Qingluo at pasensya na raw sa nagawang istorbo niya rito kaya aalis na lang raw siya ngayon at nagpaalam rin ang isa sa kay Fairy Qingluo dahil aalis rin siya. Nasabi na lang ni Gu Xuanchen na ang tapang pala raw ng mga taong ito ay hanggang doon lang pala sila. Nagsabi naman rito ang lalaki na ang Fairy Qingluo raw na ito ay nakamamanghang maganda at may pambihirang talento at may malakas na pinagmulan kaya paano raw magiging karapat-dapat sa kanya ang mga pulaka na ito. May bigla naman tumawa habang papasok doon at nagsaad ang matabang lalaki na kung inaanyayahan ba raw siya ni Fairy Qingluo sa likuran ng bulwagan para sa isang pribadong pag-uusap habang ang mga alagad naman nito ay pinatabi ang mga nakaharang doon. Nangamba naman sila sa pagdating ng matabang lalaki na ito dahil ito raw ang masamang young master na si Lin Hai mula sa Lin family. Sinang-ayunan naman ito ng kasamahan niya at ito raw ang isa sa mga taong hindi nila gustong ma-provoke sa Sky Cloud City kaya mabilis raw silang lumayo sa taong ito. Nagsaad naman ang nilalang na matagal na raw siya na hindi nakikita ng ganyang hangal at nagtataka raw siya kung may tunay ng kakayahan ito. Tumugon naman rito si Gu Xuanchen na ang mga nakakadiring ito raw ay nakakaistorbo lang na bagay ang mga ito sa lahat ng dako. Di naman tumabi sila Gu Xuanchen kaya galit na galit rito ang mga alagad ni Lin Hai. Kaya nagsaad na ang alagad ni Lin Hai na kung hindi ba raw nakita nila Gu Xuanchen ang kanilang young master Lin na dumarating at kung ayaw raw nila Gu Xuanchen na mamatay ay makaalis na raw ang mga ito. Nagsalita naman rito ang lalaki na huwag raw si Lin Hai na magpakita ng labis na kapal ng mukha. Tumugon naman rito si Lin Hai at tinawag niya ang lalaki na young master son at nagsalita ito na kung hindi raw sumigaw si young master son ay iisipin niya raw na dalawang aso lang ang nakaharang sa daan. Nagsabi rin ang alagad nito na gaya raw ng inaasahan niya sa kanyang young master Lin Hai na napakatalino ng paglalarawan raw nito at nagsabi rin ang isa pang alagad na si young master son raw na ito ay halatang duwag at hindi niya raw alam kung saan nito nakita ang dayuhang aso na ito pero ngayon lang raw si young master son nangangahas na magsalita dahil sa kay young master Lin Hai. Kaya nagalit naman rito si young master son at pasigaw niyang sinabi na kung ano ba raw ang sinasabi ng mga ito. Ngunit may bigla naman nagpakawala ng 3 bato at tumama ito sa kanila young master Lin Hai kaya napasigaw na sila sa kanilang natamo.